my beloved Boss Mike Cervera. Sa ating Constitution, the duties of the Vice President is to assist the President in the performance of his duties. Oo nga. Paano siya mag-a-assist niyan? Hindi nga nag-a-assist kundi nagiging kritiko. Buti sana kung yung banat totoo. Kaso nga, mga kababayan, binanatan si Pangulo ng nagdodroga daw. Pinagtanggol ba nung gaga? Hindi naman pinagtanggol niyan. Kaya maraming loyalista ang nagtaka. Bakit ba? Itong si Sara, na alam natin nakasama katikit niya at ka-unitim niya, tila ba mukhang tuwan-tuwa kapag tinatawag si Pangulo na drug addict. Oh, di ba? Bangag! Ngiwi! Putik na yan mga kababayan. Akala ko, dati kakampi ka. Pero huli na mga kababayan, nalaman ng iba na itong si Sara talaga abay naghihintay lang na mapababa sa pwesto para pumalit siya. Kita nyo? Hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin sila nagtitigil dyan. Hindi pa rin tumitigil yung mga grupo ni Digong para pabagsakin si Pangulong Bongbong. Tama? So mga kababayan, abay, ulitin ko lang, maging mapagmatsyag kayo. Dahil maraming mga tao, anumang sektor ng lipunang ito, aba, mapanlin lang at manluloko. Diba? Ako, wala akong pinipili dyan. Lahat yan mga kababayan. Kahit sino pa dyan. Abay, matuto nating usisain dahil marami sa kanila mapanlin lang. Okay? Tuloy. Pinaplano nga niyang patayin. Minsan nga, gusto pa raw niyang pugutan ng ulo. Ina-imagine daw niya na Pinupugutan niya ng ulo. Yan ba? Ang gusto niya maging presidente? Yung bang nag-i-imagine hindi lang may kasiping? Nag-i-imagine na pumupugot ng ulo? Ulo mismo dito sa taas, puputulin. Okay lang sana kung ang puputulin yung nasa ibaba Diba? Babayan! Sige, tuloy. Okay. Alam mo ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice President na ganyan. Kahit yung si Madam Leni Robredo dati na talagang halos dinurog at initsukwera ng Duterte administration, hindi man nagsalita ng ganon. In fairness naman kay Leni, inirespeto yung pagkakatalo niya sa halalan sa pagiging presidente. Pero mga kababayan, yung hindi naman niya katunggali at yung mga tao na dati ay mga sumisip-sip, makakasama lang sa ticket, mga kababayan, sila yung mga nanguna para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Diba? Tuloy. In fact, she attends SONA, she attends any event that requires the presence of the... Doon alam mo naman na si Leni, professional naman. Ikukumpara mo naman kay Sara na sinto yan. Ano bang aasahan sa isang sinto-sinto? Ano ang aasahan nyo sa isang tao na may tama sa ulo? Diba? Kung matino, hindi magsasalita, huhukay ng bangkay, pupugot ng ulo, magpapapatay ng tao. Matino ba yun? Hindi matino yun. Ang mga naniniwala doon, kaparehas nun. Diba? Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. So sabi rito, nako tol, lahat ng IAC lulusob na. Saan? Saan lulusob? Mamaya ating liliwanagin yan. O 2-8 na tayo, pero hindi pa rin daw kayo nagla-like. Pero kung yan ang kasiyahan, kasi alam nyo, ulitin ko lang, maraming mga DDS ang nanonood dyan.
inaabangan nila tong vlog ko lagi para daw sila ay matuto. Abay, totoo naman. Dahil marami ng mga DDS ang natuto sa vlog na to. Yung iba dyan, abay medyo matagal-tagal pang matatauhan. Bakit? Ang level ng mga utak niyan, malapit na sa zero yan. Kaya kailangan, dalas-dalasan nyo pa ang panonood dito sa channel na to. Sige, eto na. Government officials, kahit na binababoy siya, kahit siya nililibak siya, kahit na inaapak-apakan siya, nandun pa rin siya. Correct, mga kababayan. Bakit kanyo nakarelate yan si Aling Lenny kay Pangulo? Ano mang pambababoy ng mga Duterte dahil mga baboy talaga tong mga to. Diba? Baboy talaga yung mga yan. Walang ginawa yan kundi mambaboy ng kapwa-tao. Hindi lang kapwa-tao. Buong Pilipino binaboy ng mga to. Diba? Ano pang aasahan nyo sa mga Duterte, mga kababayan? Diba? 10 ng kanilang mga amuyong dyan. Lahat yung mga yan, mga kababayan, walang exempted dyan. Lahat sila, mga kababayan, nagmana kay Digong yan. Si Digong, nako, demonyo yan. Di ba? Nagkaanak pa ng tulad ni Sara yan. Ano pang aasahan natin dyan? Lahat yan. Tuloy. She never mentioned about killing anybody. At least decente si Madam Leni Robredo. Yung isa. Itong isa ugaling sanggano eh. Ugaling sanggano. Ano sanggano? Hindi lang sanggano. Ugaling aso. Ugaling biik. Hindi biik, baboy, malaki eh. Di ba? Ugaling diablo. Ugaling maligno. Ugaling mana doon sa iniidolo. Boss Mike, sino yung iniidolo? Di si demonyo. Di ba, mga kababayan? Ay, nako, mga kababayan ko. Eto lang, sige tuloy. Pero nagulat pa ba kayo? Kasi trademark ng mga Duterte yun eh. Ayan na. Oo, trademark talaga ng mga Duterte yan, yung mambaboy, yung gawain nila, ibibintang sa'yo para magmukhang malinis sila. Bistado na yan. Oo, bistado na yan. Hindi nalulusot sa matatalinong Pilipino yan. Diba? Hindi na. Oo. Well, nagulat ako. Kasi siyempre, as Vice President, iba naman yung mga mayor ka eh. Iba yung mayor okay ka lang, mag-astig-astig ka niya sa bayan mo. Pero kasi ito, Vice President ka eh. You are the second highest official of the land. So therefore, you should serve as an example. Yan ang sinasabi ko madalas, mga kababayan. Ang sinasabi ko madalas, dapat maging magandang halimbawa ka dahil tayo, mga kababayan, mga Pilipino, tumitingin at nananalamin sa ating mga leader. Buti na lang meron tayong Pangulo na tinitignan para maging mabuting tao tayo. Mabuting tao. Siyempre yung mga DDS ang tinitignan si Sara. Si Sara, yung ugali niya ang inuugali nila. Ugali nating sumusuporta kay Pangulo. Kung ano ang ugali ni Pangulo, tignan nyo na lang. Yun ang inuugali ko. Ganon din yung mga nandito, di ba? Talay. Respecting the authorities, in obeying the law, in upholding the Constitution. Anong ginawa mo? Lahat yan binaliwala mo. Wala naman sa kanila yan. Di ba? Naku, kalmadong-kalmado po ako. Wala sa kanila yan, mga kababayan. Yang mga ganyang salita, wala. Hindi sa kanila mahalaga yan. Ang mahalaga sa kanila, kapangyarihan, kayamanan, at kung paano manggugulang. Yan ang mahalaga sa mga Duterte, mga kababayan. Di ba? Tuloy. Secretary, na-curious ako. Kasi naging basehan ng disbarment nyo, that video, di ba? Kung yes. Saan, nag-beast mode kayo ron clearly. Oo. Nung napanood niyo yung beast mode video ni Sara Duterte, yung kanyang matindi. Grabe, no? Beast mode. Beast mode
putik ko, tuloy. Meltdown. Oo. Ano yung talagang... Nag-meltdown daw. Ay, naku, kita nyo? Sa mga matatalinong tao, may mga nasasabing napupuna mismo sa sara nyo. Oh, di ba? Ay, sasabihin nyo, purihin nyo. Ay, naku, si Sara, huhukay ng bangkay. Purihin natin si Santa Fiona. Ganon? Ay, naku, si Sara, gigilit ng leeg. Purihin natin si Santa Fiona. Ganon? Naku, si Sara, magpapapatay. Presidente, First Lady, at Speaker. Purihin natin si Santa Fiona. Ganon? Anak ng tinapang may... Naku! Siguro kaysa gamitin yung luneta sa rally, gamitin na lang natin para sa mga baliw na mga grupo ni Duterte. Di ba? Oo. Medyo maluwag-luwag yung mga kababayan. Baka nga magkulang pa yon. Aba, gusto nyo extend pa sa Liwasang Bonifacio para mas lalong magkasya yung mga bobo. Ay, nako. O, tuloy. Initial reaction niya. Well, ang sabi ko nga sa mga kaibigan mga congressman, Yung habang pinapanood niya. sabi ko, aba, ano na to, mentally incapacitated. Totoo Ang yan. sinasabi ng konstitusyon, ang president or vice president can be removed from office through Impeachment. declaration of incapacity. Hindi naman sinasabi na doon. Yung presidente, okay. Oo. Ngayon, pwede mo na siyang i-declare na incapacitated dyan. Mentally incapacitated. Hindi nga lang yun Atty. Gaton Yung mentally incapacitated, mga kababayan, given na yun Given na yun, mga kababayan. Ang matindi rito, mga kababayan. Aba, alam na nila, alam na natin, alam na ng karamihan na may tama sa ulo si Sara. Abay, naniniwala pa rin sila. Yun ang matindi dyan. You have to remember that becoming a leader of the land, you have to be mentally, your mental faculty should be normal. And Kaya nga sabi ko yung ganyan, meron si Sara, inunahan lang nila. Ano pinambanat sa isang matalinong presidente na tulad ni Pangulo? Abay, bangag. Yan lang. Bangag yung kanilang mga binabatikos. Bakit? Kasi alam nila. Alam ng grupo ni Duterte na si Sara ay merong tama. Kaya ganun. Kaya kailangan ibaling na natin at ibintang na natin kay Bongbong. Pag hindi natin ginawa yan, nako. Mga kababayan, nako, lalong malulubog si Sara dito. Anong ginawa nila? Nakita nilang napakabuti, napakahusay, napakatalino, napakagaling magsalita sa mga tao at napakaliwanag magpaliwanag sa mga isyu na nangyayari dito sa bansang ito. Abay si Sara, tanungin nyo, meron bang pinaliwanag sa inyo si Sara na natauhan kayo? Sige nga, tanong ko lang yan mga kababayan, sa haba-haba na ng ilang taon na nandiyan sa pagiging vice-president at naging secretary pa ng DepEd, meron na ba kayong mga pinaliwanag, napanood na pinaliwanag ni Sara na naliwanagan kayo? Di po ba? Walang ganon. Kundi kapag tinanong nyo, no comment. Pag tinanong nyo para maliwanagan tayo, no comment. Tinanong mo sa confidential fund, no comment. Tinanong mo sa mga issue, no comment. Tinanong mo sa West Philippine Sea, no comment. So paano tayo matututo kung puro no comment ang sagot ng vice-presidente nyo? Wala tayong makuha na kahit man lang magandang halimbawa. Awan apo. Awan latta. Awan latta. Natangkan tibumbunan na. Di ba? Tuloy. functioning well. Can you say that
her brain is functioning well by... Hindi nga nagpa-function ang utak niyan. Ganun naman, wag mo nang ipilit. Alam na ng karamihan. Sa 3,000 mahigit na nandito, alam nila yan. Kahit nga yung mga DDS dyan na nanonood, alam nila yan. Na hindi nagpa-function ang utak niyan. Ang alam lang niyan, pera at hanggang dun lang. Pera, kailangan ibulsa ko yan. Ganon. Diba? Ganon. Kailangan lang ang pera ibulsa, tapos na, hanggang dun lang ang utak niya. Pag dinagdagan mo pa, nako, sasabog yan at manggugulpe. Ng sheriff pa. No? Ganon. Putik na yan. Pag dinagdagan nyo yan, nagwawala yan. Oo. Gusto nang pumutol ng ulo, gusto nang maghukay ng bangkay, gusto nang magpapatay. Dinagdagan nyo ang isipin yan eh. Sabi ko, ulitin ko lang para sa kaliwanagan. Ang alam lang ni Sarah, pera, 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 pera. Pag dinagdagan nyo pa yan, yung kaalaman na yan, nako, grabe, masisiraan na yan. Ano? Diba? O, kita nyo naman, nadagdagan yung mga katanungan. Ano nangyari? Abay, gusto nang pumugot ng ulo. Gusto nang maghukay ng bangkay. Ano pa? Gusto nang magpapatay. Ay, kita nyo mga kababayan. Ano pa madadagdagan ng kaalaman ng mga Pilipino kung si Sarah? Kaya wag na kayong magtaka. Nung panahon, sa DepEd ni Sarah, walang natuto, walang nadagdagan ng talino. Buti na lang napalitan ni Angara. Ano nangyari? Gumara. Mga kababayan. Bakit gumara? Nabisto lahat ang kalokohan ni Sarah. Sandamakmak, mga kababayan. Ang nandun sa bodega na mga kagamitan na halos mabubulok na. Sandamakmak, ang hindi pa na i-deliver, na binayaran niya na. Ano ba yan, Sarah? Aminin mo na. Yan bang mga kagamitan na yan resi-resibo lang? Ha? Kasi ganito yan, mga kababayan. Maraming gumagawa nito. Oo. Kung mayroong ghost employees, meron ding ghost project. Resibo lang ang binili niyan. Pero wala talagang deliver yan. Putik na yan. Kaya siguro, walang dumarating. Dahil, baka naman, Sarah, aminin mo na. Ghost project yan! Ano? Mga DDS, hindi nyo alam yan. Kaya kailangan nyo munang gumamit ng encyclopedia. Gumamit kayo ng Webster Dictionary. Pati na rin yung lumang tipan, gamitin nyo na. Para maunawaan nyo yung sinasabi ko. Ghost project yan! Sorry naman. Ay, gabi. Sige, ito na. By saying that papatay niya si Presidente, papatay niya Speaker, si Lisa. Can you still maintain that she has a clear and a clear mind? Wala nga. Si Attorney Gadon naman Oo, si Secretary Gadon naman. Walang ganyan, walang kaliwanagan sa isipan. Malabo. Sabi ko nga, ulitin ko, pera lang. Pera lang ang hangganan ng isipan. Pag lumabi sa pera, yung kanyang isipan, nako, puro mentado labas niyan. Yun. Tapos, period. Huwag na natin ituloy yan. Our beloved Boss Mike Severa.